May isang nakatagong katotohanan na nauunawaan ng bawat lalaking may mataas na halaga. Ang respeto ay hindi isang bagay na hinihingi. Ito ay isinasabuhay. At ang pinakamalamig na katotohanan, hindi nirerespeto ng mga babae ang mga salita mo, kundi ang mga hangganan mo. Nirerespeto nila ang tibay ng loob mo. Mas pinapahalagahan nila ang mga bagay na tinatanggihan mo kaysa sa mga bagay na pinapayagan mo. Karamihan sa mga lalaki ay nawawala ng babae, hindi dahil tumigil silang magmahal, kundi dahil tumigil silang magpakita ng respeto sa sarili. At ang dahilan kung bakit hindi ka na niya nakikitang tunay na lalaki ay dahil unti-unti mong ibinigay sa kanya ang kapangyarihan mo sa napakaraming maliliit na paraan. Dito na ito magtatapos. Ibibigay ko sa iyo ang 5 sa pinakamakapangyarihang hangganang kailanman kakailanganin mo. Hindi para kontrolin siya, kundi para kontrolin ang sarili mo ng malalim at malinaw sa paraang wala siyang magagawa kundi baguhin ang pagtingin niya sa iyo. Kung gusto mong mamuhay ng ganito mula ngayon, mag-comment ka sa ibaba. Pinipili ko ang respeto. Una, huwag kailanman gantimpalaan ang kawalang galang. Kung may isang katotohanang dapat tanggapin ng bawat lalaki ng buong buo at walang pampatamis, ito yon. Sa sandaling tanggapin mo ang kawalang galang, nagiging palitan ka sa isip niya. Walang halaga kung gaano na karami ang nagawa mo, gaano na kayo katagal, o gaano kalalim ang akala mong koneksyon niyo. Sa mismong segundo na maramdaman niyang tatanggapin mo ang panlalait, ang pagwawalang bahala, ang walang saysay na pagkontra, o mga banayad na panlalait, at mananatili ka pa rin habang unti-unti niyang binabaklas ang dignidad mo, hindi ka na niya makikitang lalaking kailangang pagsikapan. Makikita ka na lang niya bilang lalaking pwede niyang gamitin. At ang katotohanang yan gaano man kasakit ay siya ring pinagmumula ng tunay mong kapangyarihan. Hindi kailanman tunay na rerespetuhin ng isang babae ang lalaking patuloy na bumabalik sa kanya kahit na nilabag na nito ang kanyang mga pamantayan. Maaring tiisin ka niya, gamitin, o manatili ka lang sa paligid para sa ginhawa o kaginhawahan. Pero sa puso niya, hindi ka na niya tinitingala. Wala na siyang inspirasyon mula sa iyo. Maaari niyang sabihing mahal ka niya. Pero pakinggan mo ang tono ng boses niya. Tingnan mo ang mga mata niya. Panoorin mo kung paano siya makipag-usap sa iyo kapag walang ibang nakikinig. Doon nakatago ang katotohanan. Ang respeto ay wala sa mga papuri, kundi nasa konsistensya ng pakikitungo niya sa iyo kapag hindi niya kailangang magpakitang gilas. Kapag ginantimpalaan mo ang kawalang galang, tulad ng pananahimik pagkatapos kanyang laitin, paghingi ng tawad para sa kasalanang siya ang may gawa, o pagbalik sa kanya matapos kanyang i-ghost ng ilang oras, isang malakas na mensahe ang ipinapadala mo. Ang halaga ko ay nakabase sa atensyon mo, at yan ang kamatayan ng pagnanasa. Ito ang kailangang maunawaan mo. Hindi sinusubok ng mga babae ang mga lalaki dahil malupit sila. Sinusubok kanila dahil natural sa kanila ang saliksikin kung gaano ka katatag. Ang lalaking walang hangganan ay hindi ligtas na lugar. Isa siyang malambot na lugar. At ang malalambot na lugar ay tinatapakan, hindi sinasamahan. Kapag hinamon niya ang mga prinsipyo mo, ang direksyon mo, o ang autoridad mo, at ikaw ay sumuko, hindi niya mararamdaman ang pagmamahal, kundi ang kawalan ng seguridad. Dahil ang lalaking hindi kayang protektahan ang sarili niyang dangal, ay hindi rin kayang protektahan ng babae. Kaya paano mo ito babaliktarin? Paano mo sisimulang buuin ang tahimik na respeto na nagpapalambot ng kanyang tingin at nagpapakalma ng kanyang boses kapag kinakausap ka niya? Gumawa ka ng konsekwensya ng walang kaguluhan. Maging lalaking hindi sumisigaw,
Hindi nagmamakaawa, hindi nagpapaliwanag, pero hindi rin kailanman pumapayag sa kawalang galang kahit minsan. Ito ang plano. Una, kilalanin ang kawalang galang sa lahat ng anyo nito. Hindi lang ito paninigaw o panlalait. Kasama rito ang palagiang pagputol sa usapan mo, panlalait sa mga pangarap mo, pagbanggit ng ex niya sa harap mo para lang makuha ang reaksyon mo, madalas na pakikipag-text sa ibang lalaki habang tinatawag kang insecure kapag tinanong mo ito, at ang pananahimik niya imbes na makipag-usap ng maayos. Lahat ng ito ay maliliit na dagok sa kaluluwa mo. Ikalawa, itama ito agad, direkta, kalmado, walang emosyon. Halimbawa, huwag mo akong kausapin ng ganyan ulit. Kapag inulit mo, tapos na tayo. Hindi mo na ito inuulit, hindi ka nakikipagtalo. Kapag inulit pa, umalis ka. Walang drama, walang galit, malinaw lang. Kapag ginawa mo ito, dalawang bagay lang ang maaaring mangyari. Babaguhin niya ang sarili niya o aalis siya. At kung aalis siya, mabuti. Isang linta ang nawala na humihigop ng enerhiya mo. Isang hakbang palapit sa pagiging lalaking iginagalang ng mundo, hindi lang ng mga babae. Hindi lang ito tungkol sa pakikipagrelasyon. Ito ay tungkol sa kung paano ka gumalaw sa buhay, sa trabaho, sa mga kaibigan, sa pamilya. Kung paano mo hinahayaang tratuhin ka ng mga tao ang siyang batayan nila ng halaga mo. Kailangan mong tumindig para sa sarili mong pamantayan. Hindi dahil sa ego, kundi dahil sa kaligtasan. Ang lalaking walang hangganan ay nauubos, nasusunog, napupuno ng hinanakit, at sa huli, puputok o babagsak. Pero ang lalaking nirerespeto ang sarili, nagiging matatag, nagiging malinaw ang direksyon. Nabubuo niya ang isang buhay na nakaangkla sa tunay niyang pagkatao. Isang mundong ang may karapatang pumasok lang ay yung mga tunay na rumerespeto sa kanya. Hindi yan kayabangan, yan ay evolution. Sa praktikal na aspeto, nangangahulugang gawin mo ang hindi ginagawa ng karamihan ng mga lalaki. Kapag hindi siya sumipot, huwag mo siyang habulin. Kapag nilait niya ang mga pinaniniwalaan mo, huwag kang magpaliwanag. Kapag tinesting ka niya gamit ang drama, huwag kang mag-react. Ikaw ang nagtatakda ng pamantayan. Lumayo ka sa mesa kapag kawalang galang ang ihinain. Hindi lang minsan, kundi palagi. At kung gusto niyang makabalik sa buhay mo, kailangang patunayan niya ito sa pamamagitan ng konsistenteng kilos, hindi sa mga paghingi ng tawad. Huwag mong hayaang talunin ng emosyon mo ang tamang aksyon. Sa bawat sandali, tinuturuan mo siya kung rerespetuhin ka o pag-iinitan. Ngayon, maaaring iniisip mo, paano ako mananatiling matatag kung sobrang attached na ako sa kanya? Paano ko pipigilan ang sarili ko kung siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito? Heto ang masakit na katotohanan. Kung adik ka sa atensyon niya, ibig sabihin wala kang binubuong bagay sa sarili mong buhay na kapantay ng atensyon na iyon. Ibaling mo ang pagkahumaling mo. Ibuho mo yan sa paghubog ng katawan mo, dahil ang malakas na katawan ay humahantong sa malakas na isipan. Gumising ng mas maaga kaysa gusto mo. Tumakbo kahit gusto mong magpahinga. Magbuhat hanggang mangalay ang mga braso mo. Ang sakit na yan ay magiging lakas. Ang lakas ay magiging disiplina. Ang disiplina ay magiging linaw. Simulan mo ang negosyong matagal mo nang iniisip. Gumawa ka ng bagay na hindi nakabase sa opinyon ng iba. Matuto ka ng bagong kasanayan na magpapahalaga sa'yo, hindi lang ng mga babae, kundi ng mundo. Itigil mo ang walang katapusang pag-scroll para sa dopamine. Magsimula kang lumikha, sumulat, gumalaw, mag-isa ka. Hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigmang hinahasa ang talim niya. Magbasa, mag-aral, malego sa malamig na tubig, hindi para sumabay sa uso,
kundi para ipaalala sa sarili mong ikaw ang pumipili ng hirap dahil ikaw na ang may kontrol sa mundo mo. Linisin mo ang kwarto mo, ayusin ang pananalapi mo, putulin ang mga mahihinang kaibigan. Tigilan ang pagpunta sa mga lugar kung saan nauubos ang enerhiya mo. Gumawa ka ng personal na panuntunan at sundin mo ito na parang relihiyon. Kapag tumigil kang magpalamon sa kawalang galang mula sa Kanya, titigil ka ring tanggapin ang pagiging karaniwan sa sarili mo. At ang pagbabagong, yan, doon ka na hindi kailangan ng respeto. Ikinakatawan mo na ito. Ramdam ng mga tao yon. Ang presensya mo ay kayang baguhin ang isang silid. Nagsasalita na ang mga mata mo bago ka pa magsalita. Nagiging lalaking kinatatakutan o hinahangaan, pero kailanman hindi binabalewala. At darating ang araw, ang parehong babaeng naglaro sa iyo noon ay muling makakakita sa iyo at hindi ka na niya makikilala. Wala kang kailangang sabihin. Malalaman niya, mararamdaman niya, malalasahan niya sa hangin na nawala na siya sa isang bagay na hinding-hindi niya na muling mahahawakan. At yon ang higit na magpapahirap sa kanya kaysa sa kahit anong salitang kaya mong banggitin. Ganon ka babangon, ganon ka magiging di matitinag sa pamamagitan ng pagguhit ng linya at paninindigan ito kahit mag-isa, matatag, magpakailanman. Simulan mo ngayon, hindi walang hanggan ang oras mo. Bawat segundong pinapayagan mong bastusin ka ay isang segundong inaantala mo ang dakilang sarili mo. Huwag mong hintaying dumating ang sukdulan. Itayo mo ang pundasyon mo ngayon at huwag na huwag mo nang gantimpalaan muli ang kawalang galang. Pangalawa, bantayan mo ang iyong kapayapaan. Kung may isang bagay na huhubog sa natitirang bahagi ng buhay mo bilang lalaki, ito yon. Ang kapayapaan ay hindi basta-basta na dadaanan. Ito ay ipinaglalaban na parang nakasalalay dito ang buhay mo. Dahil totoo naman, ang lalaking walang kapayapaan ay yung laging balisa paggising pa lang sa umaga, hinihila sa libu-libong direksyon, palaging nagre-react, palaging naka-survival mode. Hindi siya nabubuhay, nagtatanghal lang siya para sa babae, para sa kaibigan, para sa pamilya, para sa mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit kung guguho siya bukas. Darating ang oras na kailangang maunawaan ng isang lalaki na ang tunay niyang kapangyarihan ay hindi pera, hindi kotse, hindi estado, hindi babae, hindi kasikatan, kundi kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ng estado kung saan hindi ka napadalos-dalos sa mga desisyon, pinipili mo na. Hindi ka na madaling padala sa insulto, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga nagdududa, hindi ka na natitinag kapag may umaalis at hindi mo na hinahabol ang atensyong kapalit ay ang kaluluwa mo. Ang kapayapaan, ang tunay na kalamangan at hindi ito nakikita. Mararamdaman ng iba pagpasok mo pa lang sa isang silid. Makikinig sila kapag nagsalita ka, hindi dahil malakas ang boses mo, kundi dahil may bigat ang katahimikan mo. Pero karamihan sa mga lalaki, hindi binabantayan ng kapayapaan nila. Pinapabayaan nila itong tumagas. Sa bawat mensaheng agad nilang sinasagot, sa bawat pagtatalong pinapasukan nila, sa bawat kaguluhang tao na pinagtitiyagaan nila, sa bawat pabor na tinatanggap nila dahil sa guilt, sa bawat hating gabi ng usapan sa babaeng hindi naman sila nire-respeto kapag may araw. Lahat ng sandaling ginugugol nila sa pagpapaliwanag ng halaga nila ay pagtagas ng enerhiya. At sa paglipas ng panahon, nauubos sila hanggang sa wala nang matira kundi isang hungkag na tao na dating may pangarap. Hindi ka makakapagtayo ng imperyo kung magulo ang isipan mo. Hindi ka makakabuo ng maayos na relasyon kung balisa ang kaluluwa mo. Hindi mo makukuha ang respeto kung palagi kang umaasa ng ginhawa sa iba dahil hindi mo binigyan ang sarili mo ng katahimikan. At ang mga babae,
Agad nila itong nararamdaman. Alam nila kapag kalat ang atensyon mo, kapag hindi mo binabantayan ang oras mo, kapag wala kang disiplina sa espasyo mo, kapag ang schedule mo ay laging bukas base sa kung anong mood meron siya sa araw na yon. Hindi yon dahilan para lalo kanyang mahalin. Mas lalo lang siyang makakaramdam na siya ang may kontrol. At walang babaeng tunay na rumerespeto sa lalaking kailangang gabayan. Kaya ano ang ibig sabihin ng pagbabantay sa kapayapaan mo? Ibig sabihin nito ay pagiging hindi available sa kaguluhan, hindi bilang takot, kundi bilang malinaw at matibay na disenyo ng buhay mo. Ibig sabihin sinusuri mo ang bawat input, ang cellphone mo, ang relasyon mo, ang mga ugali mo, ang kalendaryo mo. At tinatanong mo, pinoprotektahan ba nito ang kapayapaan ko o sinisira? Kapag sinisira, aalisin agad. Walang second chance, walang drama, wala nang paliwanag. Tapos, hindi ka na nakikipagtalo dahil ang pakikipagtalo ay nangangahulugang kailangan mong patunayan ang sarili mo. At ang lalaking may kapayapaan ay hindi nagpapaliwanag sa kaguluhan. Hindi ka na naghahabol dahil ang paghahabol ay umaagaw sa presensya mo. Hindi ka na tuloy-tuloy sa pag-scroll dahil bawat pag-scroll ay desisyong mannam. Imbes na magtayo, hindi ka na natutulog ng sobra dahil ang sobrang tulog ay senyales sa kaluluwa mo na hindi mahalaga ang buhay mo. Hindi mo na kinakausap ang lahat dahil sagrado ang access sa'yo. Ang kapayapaan ay hangganan na walang paliwanag. Kapag sinabi mong hindi, yun na yun. Hindi mo na sinasagot ang mga text galing sa mga taong hindi naman kailanman nagdala ng katahimikan sa buhay mo. Tinatanggihan mong dumalo sa mga pagtitipon kung saan chismis lang ang kalakaran. Hinahayaan mong tawagin kang mayabang o malamig dahil sanay silang lamunin ka ng pagiging available mo. Hayaan mong hanapin kanila. Hayaan mong magtaka sila kung ano ang nagbago. Hayaan mong magsalita sila. Dahil habang nagsasalita sila, ikaw ay nagtatayo ng isang bagay na matatag. Isang buhay kung saan ikaw ang pumipili kung sino ang papasok. Hindi yung buhay na sinusubukang mapasaya ang lahat. Kahit yung mga hindi masaya sa sarili nila. Gumigising ka ng maaga. Hindi dahil uso, kundi dahil yung mga oras bago magising ang mundo ay kuta mo. Nagbabasa ka, hindi para magmukhang matalino, kundi para mapaalalahanan na maliit lang pala ang mga problema mo. Namamasyal kang mag-isa, hindi dahil malungkot ka, kundi dahil ang kapayapaan ay lumalakad kasama ang lalaking marunong mapag-isa nang hindi nag-iisa. Sinasanay mo ang katawan mo, hindi para sa six-pack validation, kundi dahil ang pisikal na disiplina ay isang espiritual na digmaan. Pinapanatili mong malinis ang paligid mo, hindi para sa date, kundi dahil hindi mabubuhay ang kaguluhan sa lugar na may kaayusan. Ang kapayapaan ay kapangyarihan dahil ang lalaking may hawak sa kanyang isipan ay may hawak sa kanyang mundo. Ang lalaking hindi naakit sa argumento, drama, guilt, pagkataranta o distraksyon ay lalaking hindi na kayang galawin. Yan ang hinahanap ng mga babae kahit hindi nila maipaliwanag. Yan ang pinagtitiwalaan ng mga amo. Yan ang iginagalang ng mga kaibigan. Yan ang pinagmamasdan ng ibang lalaki at iniisip nilang iba siya. Kailangan mong maintindihan. Kapag ang babae ay gumagawa ng emosyonal na ingay, hindi niya yan ginagawa para sirain ka. Ginagawa niya yon para hanapin ang hangganan mo. Para malaman kung lulundo ba ang mundo mo kapag todo ang pagdiin niya. Kapag bigla siyang nangaaway, nagtatanong ng may halong tuso, o biglang lumalayo para makita kung paano ka magre-react. Hindi niya gustong saktan ka. Gusto lang niyang malaman kung meron kang core, kung may pundasyon ka, at kung sa bawat tusok niya ay napapatalon ka,
ibig sabihin wala kang core, puro reaksyon ka lang. Pero kung nananatili kang kalmado, tahimik, pinatatagal mo ang katahimikan kaysa sa kaguluhan niya, at sumasagot ka lang kung kailan ikaw ang pumili. Hindi mo lang binabantayan ang kapayapaan mo. Ipinapahayag mo na hindi ito maaaring pakialaman. Darating ang punto na siya ay matutong umangkop sa dalas mo o tuluyang lalayo, at pareho yang panalo. Dahil ang sandaling isinuko mo ang kapayapaan mo para lang manatili ang isang tao sa buhay mo, yon din ang sandaling nawala ka sa sarili mo. At kung nawala ka sa sarili mo, wala nang saysay ang pagmamahal. Dahil ang lalaking mahal niya ay wala na. Anong silbi ng pag-ibig kung ang kapalit ay ang kaluluwa mo? Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, buuin mo ang kapayapaang mas matatag kaysa sa kaguluhan. Kapayapaang totoo na hindi ka na natitinag kapag sinabing nagbago ka. Kapayapaang umaakit ng tamang tao at siyang tumataboy sa mali. At ang kabalintunaan, kapag namuhay ka ng ganito, lahat ng dati mong hinahabol, validation, atensyon, respeto, ang siya ngayong hahabol sa iyo. Dahil ikaw na ang bihirang lalaki, yung hindi kailangang makita ng mundo para maramdaman ang kabuuan niya. Yang kapayapaan ang magpapagaling sa iyo, magpapalinaw sa mga desisyon mo, magpapakita kung sino ang tunay mong kaibigan, magtuturo kung paano magmahal nang hindi nawawala ang sarili, at bubuo ng pundasyong hindi kayang galawin ng kahit anong pagkatalo, babae, pagtataksil o pagkawala. Bantayan mo yan na parang ginto, dahil ginto nga ito, at kapag tunay na nasa iyo na, hindi mo na kailanman ipagpapalit muli para sa kaguluhan. Pangatlo, huwag kang masyadong magbahagi. Hindi niya gustong malaman ang lahat tungkol sa iyo, kahit sabihin pa niyang gusto niya. Gusto niyang maramdaman ang lalim mo, hindi ang araw-araw na pagsisid dito. Gusto kanyang tuklasin, hindi pasanin. At sa sandaling ibukas mo ang pintuan sa bawat emosyon, bawat pagdududa, bawat sugat, bawat pangarap na paulit-ulit mong iniisip, nagiging isang bagay ka na hindi siya handa ang proyekto niya. At ang totoo, hindi umiibig ang mga babae sa proyekto. Umiibig sila sa lalaking kayang dalhin ang sarili, nagsasalita kapag mahalaga, at marunong magtira, sapat para manatiling kaakit-akit. Buong buhay mong sinabihan kang magbukas, maging mahina, maging tapat sa nararamdaman. Pero sa totoo lang, nakatulong ba talaga yon? Lalo ka ba niyang minahal nang ipinagtapat mo ang mga takot mo? Lalo ba siyang humanga nang nakita kanyang umiiyak dahil sa hirap ng buhay? O may nakita kang pagbabago sa mga mata niya? Banayad, di binabanggit, na hindi ka na niya tiningnang tagapagtanggol, kundi kapantay sa emosyon. At habang tila marangal pakinggan yon, ang realidad ay ganito. Kapag isinampa mo ang buong emosyonal mong mundo sa balikat niya, maaring yakapin ka niya, pero mawawala ang pagnanasa. Mayroong sagradong distansyang nagpapanatili ng tensyon sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi kasinungalingan, hindi pagwawalang bahala, kundi distansya. Ang espasyong iyon sa pagitan ng kung sino sa tingin niya ikaw at kung sino ka talaga na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang misteryong yon ang apoy. Yon ang dahilan kung bakit siya nananatiling interesado, nagtataka, hinahabol ka pa rin. Yun ang nagpapahiwalay sa iyo sa bawat lalaking ibinuhos na ang buong sarili sa ikatlong araw pa lang. Umaasang dahil doon ay mananatili siya. Kapag pinatay mo ang misteryo, pinatay mo rin ang tensyon. At kapag nawala ang tensyon, kasunod na ring namamatay ang pagnanasa. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat magpakita ng emosyon. Tao ka pa rin, dumudugo ka, nahihirapan, nag-aalinlangan. Pero ang pagkakaiba ng lalaking iginagalang at lalaking tinitiis lang ay kung paano niya pinapasan ang mga emosyong iyon.
Ang iginagalang na lalaki ay marunong makaramdam pero gumagalaw ng may layunin. Hindi niya iniaatang sa iba ang sakit niya. Hindi niya ginagamit ang kwento niya para kaawaan. Hindi siya bumibigay sa bigat ng nakaraan niya. Pinoproseso niya ito. Tahimik, matatag, mag-isa kung kinakailangan. Kapag agad mong ibinuhos ang lahat ng kwento mo, nabubuo ang emosyonal na kalat. Hindi niya alam kung paano ito hahawakan. Nalulunod siya. At sa halip na mapalapit, nakakaramdam siya ng pagkasakal. Sa halip na humanga sa pagiging bukas mo, kinukwestiyon niya ang katatagan mo. Sa halip na yumakap, lumalayo siya. Hindi dahil malupit siya, kundi dahil sa likas niyang instinct. Gusto niyang sumandal sa'yo, hindi maging tagapagligtas mo. May dahilan kung bakit ang pinakaginagalang na mga lalaki ay bihirang magsalita tungkol sa sarili nila. Nagpapasilip lang sila, hindi nagsusumite ng blueprint. Nagbibigay sila ng presensya, hindi ng paliwanag, at hindi sila naghahabol ng koneksyon sa pamamagitan ng pag-amin. Hindi sila nagsasalita para maintindihan, kumikilos sila para igalang, at ang respeto na iyon ay lumilikha ng mas malalim na koneksyon kaysa sa anumang salitang kayang ibigay. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, simulan mong ituring ang kwento mo bilang isang kayamanang nakatago, hindi brochure. Hayaan mong unti-unti niyang makilala ka. Hayaan mong magtaka siya kung ano ang nagpapagalaw sa'yo. Hayaan mong maramdaman niya ang katahimikan at piliin niyang lumapit pa. Kapag nagtanong siya, sumagot ka ng sapat lang para gusto pa niyang magtanong muli. Hindi ka nagtatago. Pinangangalagaan mo ang tensyon. Pinapalalim mo ang misteryo. Binubuhay mo ang pagkaintriga, ang mismong gasolina na nagpapatuloy sa atraksyon kahit matapos na ang honeymoon phase. Karamihan sa mga lalaki nagkakamali sa pag-aakalang ang pagsasalita ay katumbas ng koneksyon. Akala nila kapag nalaman ng babae ang lahat, hindi na siya aalis. Pero kabaliktaran ang totoo. Hindi siya umaalis dahil kulang ang alam niya. Umaalis siya dahil ibinigay mo na agad lahat at wala nang natirang habulin. Hindi ka na niya nakikitang hamon. Nakikita ka na lang niyang predictable. At ang pagiging predictable ang kaaway ng atraksyon. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa mastery, emosyonal na pagkapit, strategic vulnerability. Hindi ang pagpigil ng damdamin, pero hindi rin ang pagbuhos ng walang kontrol. Nagsasalita ka ng totoo sa tamang oras, hindi dahil hindi mo na kaya. Ibinabahagi mo ang hirap kapag nakakatulong ito sa misyon mo. Hindi kapag gusto mo lang ng karamay. Inilalantad mo ang puso mo sa mga sandaling pinalalakas nito ang tindig mo, hindi pinapalambot. Tumitigil ka rin sa pagsubok maging relatable. Dahil sa bawat pagtatangkang maunawaan ka, unti-unti mong pinapahina ang talim na siyang dahilan kung bakit kanya tiningnan ng kakaiba. Hindi mo kailangang laging mag-relate. Kailangan mong magningning. Kailangan mong panindigan ang paninindigan mo kahit tutulan niya. Kailangan mong kayanin na hindi ka agad maintindihan. Dahil yan ang bumubuo ng tensyon. Yan ang dahilan kung bakit ka pa rin niya hinahabol. Ang kapayapaan mo ay hindi group project. Ang misyon mo ay hindi team effort. Ang bisyon mo ay hindi para pagbotohan. Kapag masyado mong ibinabahagi, nawawala ang lakas nito. Kapag sobra mong ibinubunyag ang mga insecurities mo, nagiging sandata ito sa maling kamay. Kapag nagsasalita ka sa tuwing may nararamdaman ka, nagiging tagapagsalita ka, hindi leader. Sa halip, sanayin mo ang lakas ng presensya. Umupo ka kasama ng sakit mo. Isulat mo ang iniisip mo. Gamitin mo ang kalituhan mo bilang aksyon. Magtayo ka ng kuta sa loob ng sarili mong mundo, isang kuta na ang tanging makakapasok lang
Yung mga tunay na karapat-dapat. At kapag nakapasok sila, hindi mo sila lalanguyin sa emosyon. Papayagan mo lang silang masaksihan ang katatagan mo. Hindi ka nagbabagsak ng bigat. Naghahayag ka. Hindi ka bumibigay. Bumubukas ka. Tulad ng pagsikat ng araw. Dahan-dahan, may direksyon, maganda at pinaghirapan. Ganon ka magiging hindi malilimutan. Hindi dahil sa dami ng ibinahagi mo, kundi dahil sa dami ng kinaya mong dalhin nang hindi mo siya idinadamay. At habang ginagawa mo ito, lalong tumitindi ang dating mo. Dahil kakaiba ka na, hindi ka na lang lalaking may kwento. Isa ka ng lalaking may pundasyon. Lalaking hindi lang nabubuhay, kundi lumalakad sa buhay. Nang may katahimikan, may misteryo, at may tahimik na lakas ng isang taong kilala ang sarili. At hindi kailangang kilalanin pa ng mundo para mapatunayan ito. Ganyan mo napapanatili ang atensyon niya. Ganyan mo pinapanatili ang talim mo. Ganyan mo pinapanatili ang respeto. Hindi lang sa relasyon, kundi sa bawat silid na pinapasukan mo. Pang-apat, walang emosyonal na reaktibidad. Ang kontrol ay hindi kawalan ng damdamin, kundi presensya ng mastery. Ang isang lalaki na hindi basta-basta natitinag ng emosyon sa dikta ng iba ay isang lalaking nagsisimula nang maunawaan ang ugat ng tunay niyang lakas. Hindi dahil hindi siya nakakaramdam, kundi dahil hindi na siya alipin ng nararamdaman niya sa kasalukuyang sandali. Gusto ng mundo na maging padalos-dalos ka. Sinusubok ka ng mga babae sa iyong reaktibidad. Ang mahihinang lalaki nabubuhay sa reaktibidad, pero ang lalaking nananatiling tahimik sa gitna ng bagyo, iyon ang lalaking tahimik na nangingibabaw. Alam mong nakita mo na ito mangyari. Binigla ka niya. Siguro may pagbabago sa tono niya. May komentong may halong pang-uuyam o biglang paglayo ng atensyon. At agad-agad, parang may bumagsak sa sikmura mo. Umiikot ang isip mo. Hinahabol ng mga salita mo ang kanya. Parang hangin na pilit kinukuha ang tubig. Yun ang emosyonal na reaktibidad kapag ang panloob mong mundo ay nagiging alipin ng panlabas niyang kilos. At sa sandaling maramdaman niyang hawak na niya ang ganitong kapangyarihan sa iyo, unti-unting nabubulok ang koneksyon, malalim, tuluyan. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging sovereign, sa pagiging makapangyarihan sa sariling emosyon, kakayahang damhin ang lahat pero hindi magpasakop sa nararamdaman. Ang uri ng lalaking kayang tumayo sa harap ng babaeng sumusubok sa hangganan niya, ng boss na kinukwestiyon ang halaga niya, o ng estrangherong bastos, at manatiling matatag sa sarili. Hindi mo kailangang gumanti, magpaliwanag, o makiusap. Kailangan mo lang manatiling nakatindig, hindi natitinag, tahimik, pero makapangyarihan. Sinusubok ka ng mga babae sa ganitong paraan dahil dito nila nalalaman kung totoo ka, kung matatag ka, kung ang lakas mo ay pansamantala lang o nakaugat sa core mo. At kapag napasa mo ang pagsubok na ito, hindi lang siya nagiging kampante, natutunaw siya. Dahil sa mundong puno ng lalaking madaling masira, ang lalaking hindi kumukurap ay parang revelasyon. Pero hindi ito pwedeng dayain. Hindi mo pwedeng gayahin lang ang pagiging kalmado habang nagngingit-ngit sa loob. Nagsisimula ito sa loob, sa pagtanggap ng mga trigger mo, sa pagharap sa bahagi mong nanginginig kapag may hindi sumang-ayon, natataranta kapag may lumalayo, o biglang depensa kapag may bumatikos. Tinititigan mo ang bahaging iyon ng sarili mo at sinasabing, hindi na ikaw ang nagmamaneho. Nagiging mulat ka sa mga impulse mo at imbes na sundan mo agad, inoobserbahan mo ang puwang sa pagitan ng stimulus at ng tugon. Doon ipinapanganak ang mga hari. Binabago ka ng pagsasanay na ito. Nagsisimula kang makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba.
Naririnig mo kung ano ang nasa likod ng kanyang mga salita, sa halip na literal na salita lang ang pinakikinggan mo. Natututo kang hindi kailangan ang huling salita. Tinuturuan mong hindi kailangan ipagtanggol ang pagkatao mo sa mga taong wala namang karapatang husgahan ito. Nagsisimula kang mamuhay na parang ginto ang atensyon mo. Dahil totoo nga, ginto ito. At kung gusto nila ng access dito, kailangan nilang maging karapat-dapat. Binabago rin ito kung paano ka tinatrato ng mga tao. Yung dating kayang-kaya kang galitin, nabubuwisit na dahil hindi ka na nila magalaw. Nagsisimula silang questionin ang sarili nilang pamamaraan. At ang mga taong may respeto sa tunay na lakas, sila ang lalapit sa'yo. Dahil ang katahimikan ay humihila ng kalinawan at ang kalinawan ay humihiwalay sa kaguluhan. Mapapansin mong mas kakaunti ka ng magsalita, mas mabagal kang kumilos, mas mapagmasid ka, marunong kang maghintay, marunong kang magbasa ng tao. Hindi ka na basta-basta natitinag ng mood swings niya, ng pananahimik niya, ng mga pasaring niya. Naintindihan mong emosyon niya yon at hindi mo kailangang malunod sa alon niya para lang sabayan siya. At kapag nakita niyang kaya mong hawakan ang mga alon niya, nang hindi ka tinatangay nito, pagkakatiwalaan ka niya ng higit pa kaysa sa kahit sinong lalaking nakilala niya. Hindi dahil sinagip mo siya, kundi dahil hindi mo isinuko ang sarili mo para lang subukang iligtas siya. At sa buhay, ito ang superpower na mag-aangat sa iyo sa ibabaw ng karamihan sa mga lalaki. Dahil karamihan sa kanila, alipin ng emosyon, nakabalat kayo lang bilang passion. Nakikipaglaban sila sa mga laban na wala namang saysay. Sinusunog nila ang mga tulay dahil nasaling ang ego nila. Hinahabol nila ang argumento para lang maipagtanggol ang marupok nilang pride. Pero ikaw, lumalayo ka sa gulo dahil hindi ka na nabababa sa antas nito. Hindi ka na nahihila papasok. Nilalakaran mo lang ito, paligid, ibabaw o gitna, nang hindi tinatamaan. Papasok ka sa meeting, kukwestiyunin ang ideya mo at ngingitian mo lang sila. Maaring pagtaksilan ka ng kaibigan at imbes na gumanti, lalahok ka na lang na parang hangin sa apoy. Makakarinig ka ng tsismis tungkol sa iyo at mananahimik ka dahil ang katotohanan hindi kailanman natataranta. 5, laging handang lumayo. Maraming lalaki ang nananatili sa mga trabahong inuubos sila, sa mga relasyong nagpapababa sa pagkalalaki nila at sa mga pagkakaibigang walang respeto. Nanatili sila dahil sa takot. Takot na mag-isa, takot magsimulang muli, takot sa sasabihin ng mundo. Kaya sila'y lumiliit, ngumingiti, sinasabing, ayos lang, hindi naman ganon kasama. Hanggang sa unti-unti silang nagiging invisible, hindi lang sa mata ng iba, kundi pati sa sarili nila. Pero ang lalaking handang lumayo mula sa anumang bumabastos sa kaluluwa niya, iyan ang lalaking kinatatakutan. Iyan ang lalaking may dating, dahil hindi siya nananatili para sa kaginhawaan. Nananatili siya dahil naaayon ito sa mga pamantayan niya. At sa sandaling hindi na ito tumutugma, aalis siya. Lalong totoo ito pagdating sa relasyon. Ramdam ito ng mga babae. Alam nila kung nananatili ka dahil nakadepende ka sa presensya niya o nananatili ka dahil siya ay nagbibigay ng kapayapaan, paglago at layunin sa mundo mo. Ang unang uri ng lalaki, paulit-ulit sinusubok. Ang pangalawa, pinagbubutihan niya ang pakikitungo dito. Inaalagaan niya ang sarili niyang kilos dahil alam niyang iiwan mo siya sa oras na mawala ang respeto niya sa mga halagang dala mo. Ang paglayo ay hindi pagiging walang puso. Ito ay pagiging tapat, higit sa lahat, sa sarili. Ito ang pagsabing, mahal kita, pero mas mahal ko ang mga pinaniniwalaan ko. Mas mahal ko ang kapayapaan ko. Mas mahal ko ang lalaking hinuhubog ko sa sarili ko.
Ang ganitong uri ng detachment ay hindi malamig. Ito'y banal. Pinalalaya ka nito sa pagsusumamo para sa mumo. Iniaangat nito ang kalidad ng mga taong nakapaligid sa iyo. Nililinis nito ang espasyo mo. Ipinapaalala nito na walang bagay sa mundo ang dapat ipilit kung ang kapalit ay ang sarili mong pagkakakilanlan. At kapag nabuhay ka sa ganitong paraan, ang mga tao ay alinman sa aangat sa antas mo o kusa silang lalayo, walang gitna. At yun mismo ang punto, nagiging salaan ang pamantayan mo. At sa pagdaan ng panahon, lahat ng natitira sa buhay mo ay salamin ng kung sino ka sa pinakamataas mong anyo, hindi sa pinakaduwag. Kailangan mong maging ganap na kumpiyansa sa halaga mo, na kaya mong talikuran ang aliw, ginhawa, atensyon, validation, at kahit ang pag-ibig, kung kapalit nito ay ang proteksyon ng misyon mo sa buhay. Doon ka nagiging tunay na mapanganib, hindi sa ibang tao, kundi sa medyokrasya, sa codependence, at sa lahat ng gustong ikulong ka. At ito ang hindi madalas sabihin sa iyo. Ang tunay na paglago ay nagsisimula pagkatapos mong lumayo. Doon dumarating ang lakas, ang kalinawan, ang paglawak. Hindi habang nakakapit ka, kundi sa katahimikang sumunod sa huling hakbang mo palayo. Sa espasyong iyon, makikilala mo ang susunod na bersyon ng sarili mo. Iyong hindi na nagtitiis ng gulo para lang may kasama, hindi na nagnanasa ng pagpapatunay, at hindi na nananatili para lang sa pakiramdam ng pagiging kailangan. Maging handa kang lumayo sa kahit anong nagpapalimot sa iyo kung sino ka. At kapag kaya mo na ito, hinding-hindi mo na kailanman mamamalimos, hahabol, o titiisin ang kawalan ng respeto. Sa sandaling pinili mong unahin ang respeto sa sarili kaysa sa kaginhawaan, doon nagsisimula ang tunay mong buhay. Hindi lang ang relasyon mo, hindi lang ang kumpiyansa mo, kundi ang buong pagkatao mo. Ang dating ikaw, wala na. At ang bagong ikaw, hindi siya naghahanap ng pagsangayon. Siya ay gumagawa ng pamantayan. Hindi siya sumusuko sa presyon. Tahimik siyang tumitibay. Hindi siya nagmamakaawa na maunawaan. Hinahangad niya na maging hindi matanggihan. Hindi ka isinilang para mabuhay na nakaluhod, para sa pag-ibig, atensyon, o pagtanggap. Isinilang ka para maglakad na may kapangyarihan, tahimik, kalmado, at may hindi matinag na paniniwala. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay iniikutan mo, dinisenyo mo. Kung naramdaman mong may gumalaw sa loob mo habang binabasa ito, huwag mong hayaang mawala iyon. I-lock in mo. Dahil hindi ito ang wakas. Ito ang simula ng bagong panahon sa buhay mo. Isang bersyon mo na hindi na muling papayag na maging mas mababa kaysa sa kung sino ka talaga. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa pinakailalim ng pagkatao mo, kung pinaalalahanan ka nito kung sino ka talaga dapat maging, mag-subscribe ka sa channel na ito, ibahagi mo ang video sa isang kaibigan, at magkomento sa ibaba. Pinipili ko ang respeto kaysa sa pagpapatunay. Dahil kapag sinuportahan mo ang kilusang ito, hindi mo lang tinutulungan ang channel, tinutulungan mong makarinig ang isang lalaki ng katotohanang matagal nang hindi sinasabi sa kanya.